Itinalaga bilang bagong National Security Advisor si dating Armed Forces Chief Eduardo Oban. Papalitan niya si Eduardo Año na nagbitiw daw dahil sa kanyang kalusugan. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Año. Ayon kay Año, nagdesisyon siyang bumaba sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwalang ibinigay sa kanya para pamunuan ng National Security Council. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Año. Sabi ng palasyo, naging malaki ang kontribusyon ni Año sa paglaban sa terorismo at pagtaguyod sa kaligtasan ng bansa. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. 2023 nang ma-appoint siyang tagapayo ng Pangulo sa Pambansang Seguridad. Nagsilbi rin siyang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Anila, sa ilalim ni Año, nagkaroon ng measurable progress sa komunikasyon, community engagements at peace-building initiatives ang task force. Papalit kay Año si dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. Graduate si Oban ng Philippine Military Academy Class of 1979 at naging hepe ng Visiting Forces Agreement Commission. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.